natin ang Panginoon. Praise the Lord. Okay, tayo po. Gusto kong i-share ko sa inyo. Lumapit tayo kay Jesus ng may amazing faith. Sabihin mo, amazing faith. Amazing faith. Ang dahil mabuti ito ha. Ang gagawin natin mga kapatid, laging ang pagkilos ng Panginoon, tatandaan po natin sa ating mga buhay, ay laging ibinabatay din ng Panginoon most of the time ayos sa ating pananampalataya. Kaya kung mayroon tayong maayusin sa buhay natin, the brothers and sisters, mga kapatid ko, it is our faith. Ano ba yung faith? Ano ba yung faith natin, mga kapatid? Ang faith ay yung ating relasyon sa Diyos. Yung ating, kung paano ang pananaw natin sa Diyos, kung paano natin inilalagay ang ating sarili sa Diyos at ang Diyos naman sa atin. Mga kapatid, sa gabing ito, ay naniniwala, kapag itong message nito, tumanig ng malalim sa ating puso, tandaan niyo po yan, walang panahon na hindi kikilos ang Diyos sa ating buhay. Amen? Ang lang yung problema ko, walang taong exempted sa problema, walang taong exempted sa mga pangit na nangyayari. Pero napakalaki ng pagkakaiba kapag may pinapractice kang faith or amazing faith. Napakalaki ng pagkakaiba. Amen po? At ito ang isi-share ko sa inyo, mga kapatid ko sa Panginoon. But before anything else, mga kapatid, meron kong langis doon, humili kayo mamaya. Hindi ko kung Diyos yan. Gusto ko meron kayo sa bahay para pag kayo ay mayroon kong karamdaman, mga kapatid, ay mayroon kayong pagdadaloy ng Diyos na pananampalataya niyo. Amen? Okay. Kasi wala akong tumuho dyan. Pinagdenta lang ako. Okay. Para tayo maabot na biyaya ng Diyos. Okay. Sabi dito, ang title ko dito ay, lumapit tayo kay Jesus ng may amazing faith. Ng may amazing faith. Okay. Now, ano ba ang dapat panampalatayanan kay Jesus? Ano-ano? Faith ang pinag-uusapan natin ngayon. Ako'y naniniwala na, mga kapatid, lahat tayo may pananampalataya. Pero tatandaan natin, kung paano tumatakbo ang buhay natin, kung paano ang palalagayan natin, may kinalaman po yung ating pananampalataya. At kung ano man ang gagawin natin in the future, may kinalaman din yung ating pananampalataya. Kung saan tayo pupunta after this life, may kinalaman ang ating pananampalataya. Kaya napakahalaga ng pananampalataya. Kaya nga doon sa binasa natin kanina, kung babalikan natin ito, dahil sa pananampalataya, si Enoch ay hindi nakaranas ng kamatayan. Hindi na siya nakita sapagkat kinuha siya ng Diyos. Ibig sabihin, ang tawag doon, rapture siya ng Panginoon. Amen? Body and soul. Kukuha niyo po? So, hindi na siya nakita sapagkat kinuha siya ng Diyos. Sinabi sa kasulatan na si Enoch ay naging kalugod-lugod sa Diyos. Naging kalugod-lugod. Alam niyo nga, kasi namin kinalaman ba ng palataya eh. Kung paano tayo kalulog ng Panginoon, lagi may kinalaman ng palataya. Sabi doon, sinasabi sa kasulatan na si Enoch ay naging kalugod-lugod bago siya kinuha ng Diyos. Hindi maaaring kalugdan ng Diyos ang walang pananampalataya. Yun. Tingnan nyo ha, walang pananampalataya, never nakaligdan ng Panginoon. Amen po? Kahit pa mabait yan. Kahit law-abiding citizen yan. Wala siyang nilalabag na batas sa batas ng tao. Mga kapatid, at walang pananampalataya sa Diyos, tandaan niyo po yan. Hindi yan kalulugdan ng Panginoon. Sige, sabihin natin ito ang pinakamabait dito. Pero kapag wala kang pananampalataya sa Diyos, tandaan niyo po yan, hindi ka pa rin kalulugdan ng Panginoon. Amen po? Kasi laging nasukatan niya kung paano nakikipagrelasyon sa tao ay ang ating pananampalataya. Kaya every then, dapat, mga kapatid, na ipapakita natin sa Panginoon na amazing faith yung ating taglay-taglay.
At every time na makikita ng Panginoon, mararanasan niya yung amazing faith natin, makakakitanda po natin, makikita natin din ang pagkilos ng Diyos sa buhay natin. Amen po? Sabihin nga sa kapatid nyo, kumusta na ba ang kalakaya mo? Ang tagal-tagal na, gegawang-gewang pa rin, ano? Siya nga pala, mga kapatid, mamaya po, pagkatapos ng pagpapahit ko ng langis, mga kapatid, mamaya, before mag-end yung gawain, huwag muna kayo uuwi. Huwag muna kayo uuwi kasi meron tayong special meeting ngayong gabi nito. May kinalaman ito sa mission vision natin. Amen po? Okay. At saka, may kinalaman dito doon sa pagpapatatag ng ating community, itong ating amazing grace. Amen po? So, katulad isa ka na sa ating community na yung membership na magbibigay po tayo ng, mag-i-issue tayo ng ID sa mga gusto talagang maging ganap na member ng Amazing Grace of God the Father Catholic Charismatic Community. Amen po? Mamaya, i-present natin yung image ng ating ID, yung nagiging ID natin. Amen po? Okay. Pero may requirement tayo kung sino pwede maging member. Hello? At ano din yung gagawin natin after na mag-fill up tayo ng application form ng pagiging member. Amen po? Okay. Now, ano ba ang mga dapat panampalatayan kay Jesus? Ano yung dapat natin panampalatayan? Now, eto, isa-isahin natin mga kapatid. Suriin natin yung ating sarili. Okay. Ano ang dapat natin panampalatayan kay Jesus? Number one is, yung walang hanggang niyang kapangyarihan. Yung kanyang walang hanggang kapangyarihan. Tanda natin, limitless ang kapangyarihan ng Diyos. Nothing is impossible with Him. Amen po? Maliwanag po ba? Walang imposible. Kahit pa tinaningan ka na ng doktor, tandaan po natin, kapag sinabi ng kapag sumampalataya tayo na sa walang hanggang kapangyarihan ng Diyos, aabutin ko pa ng 100 years. Kagalun, no? Amen? Okay. Pangalawa, ano ang dapat natin panampalatayan sa Kanya? Yung Kanyang walang hanggang kabutihan. Tandaan natin, kahit tayo may mga pagkakataon, hindi tayo katanggap-tanggap sa Diyos. May mga pagkakataon, yung ginagawa natin sa atin lang okay, pero sa Diyos hindi okay. Amen. Tandaan natin, mabuti pa rin ang Panginoon. Hindi pa rin siya gagawa ng masama sa atin. Amen. Kung may nangyayari sa ating masama, yan po hindi gawa ng Diyos. Gawa yan ng Diablo. Ipinapahintulot dahil may mabuti pa rin layunin ng Panginoon. Ako na ikiwento ni Mr. P. kanina. Amen at yung Brother John. Amen po? Amen. Lagi may pangit na nangyayari, pero ipinahintulot ka na. Kaklaruhin ko may pangit na nangyayari sa atin, pero ipinapahintulot ng Panginoon niyan, bagamat pangit, masama, hindi mabuti, ipinapahintulot yan para sa ikabubuti natin. Amen po? Okay, dapat maliwanag yan. Dahil ang Diyos ay nananatiling mabuti. Kahit anong mangyari. Pangatlo, anong dapat natin panampalatayanan o panaligan sa Diyos? Pangatlo, yung Kanyang walang hanggang katapatan. Kahit tayo hindi tapat, sabi sa 1 Corinthians, kahit tayo hindi tapat, tapat pa rin ang Panginoon. Amen. Marami sa atin, di ba? Di ba? Hindi tapat. Ano ibig sabihin hindi tapat? Yung nakakagawa pa rin tayo na hindi ka nagdudulog sa Panginoon. Na supposedly, tayo ay Kristiyano na, tayo ay nakakaalam na ng masama at mabuti, dapat mabuti na lang ang ating ginagawa. Amen po. Kasi alam na natin Pero may mga pagkakataon, nagagawa pa rin natin yung hindi gusto ng Diyos. Pero, kahit na gano'n, tapat pa rin ang Panginoon. Amen? Kung ano yung mga pangako niya, gagawin pa rin niya yung kanyang mga pangako. Never na never sumira ang Diyos sa kanyang mga pangako. Amen po? Tatandaan po natin, yan ang dapat nating
pananampalataya sa Kanya. Isa pa dapat natin pananampalataya sa Panginoon ay ito. Pagkukulan, yung kailangan natin pagkukulan ng amazing faith natin ay yung walang hanggang karunungan ng Diyos. Yung Kanyang walang hanggang. Ang karunungan niya, yung kaalaman niya, dear brothers and sisters, ay hindi na mapokus na ngayon. Tandaan po natin, alam na niya ang lahat, yung past, present, and future. At alam niya ang higit na makakabuti sa atin. Amen? May mga pagkakataon na alam na natin bakit ang nangyari. Pero, sa plano ng Diyos, yun pa rin ang the best para sa iyo. Amen? Kaya dapat lagi nahanap natin yung plano ng Panginoon para smooth yung ating takbo ng buhay. Nakikinig ba kayo? Kayo ba mayroong pagkakataon na nagninilay na, Lord, ano ba talaga ang plano sa aming buhay? Amen? Kasi yung karunungan ng Panginoon naroon. Kasi tayo ng plano. Pero hindi natin alam kung ano magiging bunga niyan, kung ano magiging kahinatnan. Sa Diyos, hindi. Ano man yung plano ng Panginoon, alam na kahinatnan yan. Kasi yung karunungan niya, walang hangganan. Amen? Okay. So, magtiwala tayo. Sabi nga ng Panginoon, my ways are not your ways, my thoughts are not your thoughts. Ang ating kaalaman, ang ating karunungan, ang ating pamamaraan ay iba sa pamamaraan nyo. Ang ating nalaman ay, ang ating isipan ay iba sa kaisipan nyo. Amen? Lagi, ang ating kaisipan, lagi most of the time, mga kapatid, mas madalas kaysa hindi. Yung ating isipan, lagi apektado ng ating emosyon. Nakikinig kayo? Kaya, pinapapatay ng Panginoon ng ating emosyon eh. Ang dapat may siguro tayong tinatawag na self-control. Bakit? Kasi na, kapatid, minsan, yung mga sinisip natin, na ginagawa natin, na pamagitan natin isip, ay apektado ng ating nararamdaman, ng ating emosyon, ng ating feelings. Kaya minsan nagkakamali tayo. Bakit? Mas naging ibabaw yung feelings. Naririnig niyo ba? Sabihin mo sa iyong katabi, mag-control ka. Maraming tao na hindi nakapag-control, nagkaroon ng malaking problema. Kaya may ayusin naman ng Panginoon, tuturuan ka naman. Minsan nagkatuturo niya, mga kapatid, yung kaalaman niya, hindi natin tanggap. Bakit? Kasi tinutuwid tayo. Ito, iba pamamaraan ng tao sa pamamaraan ng Diyos. Tatandaan po natin yan. Number 5, yung walang hanggang presensya ng Diyos. Panampalatayanan natin yung walang hanggang presensya ng Diyos ng aming Panginoon. Ano yung ibig sabihin ng walang hanggang presensya? Kahit saan tayo naroon din ng Diyos. Amen? Kahit tayo nagtatago pa, naroon pa rin ng Panginoon, kita pa rin tayo naroon din ng Diyos. Kaya walang lugar sa mundo nito na pupuntahan natin, mga kapatid, na hindi mo pwedeng kausapin ng Diyos at hindi ka rin pwede magtago. Nakikinig ba kayo? Ganun yun. Kasi nandun lagi ang presensya ng Panginoon. Kita-kita niya, naririnig niya yung ating, alam niya yung ating iniisip, naririnig niya yung ating mga sinasabi. Amen? Sabihin nyo, mag-ingat ka sa pagsasalita. Naririnig ni Lord yan. Minsan kasi, tayo ay nagkakatuwaan, kahit malalas ang usapan, pinag-uusapan natin. Lagi ko sinasabi yan, green jokes are evil jokes. Green jokes are evil jokes. Hindi kahit nakatawa tayo, nasisiyan tayo, nagkakaroon tayo ng kasiyahan, pero ang ating mga pananalita ay malalaswa, ang ating mga pananalita hindi kalugod sa Panginoon, hindi pa rin magiging katanggap-tanggap yan sa Diyos. Amen? Okay, maliwanag po ba? Tatandaan din natin, tatandaan din natin mga kapatid, na ano man ang ginagawa natin, lagi may epekto doon sa ating future. Kung ano yung mga nangyayari sa atin ngayon, may kinalaman yung ginawa natin ng araw.
Amen? Kaya nga sabi ng Panginoon, huwag niyong dayakin ang inyong sarili. Ang Diyos ay di madadaya inuman. Kung ano ang tinanin ng tao, yun din ang kanyang aanin. Lagi kong inuulit-ulit yan. Ingat tayo sa ating mga aksyon. Ingat tayo sa ating mga ginagawa. Ingat tayo sa ating mga pananalita. Kasi kung ano ang ginagawa natin yan, nagtatanim tayo. Nagtatanim tayo. Kapag ang tinanim natin, hindi na gusto ng Diyos, aanin tayo na hindi natin magugustuhan. Amen? Pero kung sa gabi nito mamaya, marami ang mag-member na ito matutuwa sa inyong Panginoon. Amen? Amen po? Okay. Palakpakan natin ng Panginoon. Pakanin na dapat namin panampalatayanan kay Jesus yung kanyang walang hanggang pagmamahal. Kahit na tayo hindi kaya karapat-dapat mahalin. Amen? Tandaan po natin, nagmamahal ka rin sa atin ng Diyos. Amen? Amen? Kahit yung mga mayroon tayong pagkakataon na ang feeling natin, parang hindi yata ako napapansin ni Lord. Parang hindi yata ako mahal ng Panginoon. Parang ako'y nag-iisa. Nagkakamali ka sa iyong nararamdaman. Sabi ko nga sa inyo, mga kapatid, huwag kayong bumasa ito sa iyong nararamdaman. Amen? Kasi sabi sa Bible, sa Jeremiah chapter 17 verse 9, sabi ko, ang puso daw sinungaling. O nga naman, marami pagkakataon na mali ang itinutulog ng ating puso. Mali ang iniuudyok ng ating puso. Amen? Bakit? So pagkat ang puso natin, tandaan po natin na, nakikinig pa ba kayo? So pagkat ang puso natin, tandaan po natin, yung ikinikilos niyan, most of the time, mga kapatid, ay bunga ng ating mga perception. O yung ating mga nararamdaman o nadadama o na-perceive. Okay, yun ba ba? Mata. Mata. Minsan na-apektuhan ng ating puso sa pamamagitan ng ating nakikita. Amen po? O, kaya minsan, kapag nakakita tayo ng taong mapera, ang daling magmahal natin. Kikinig ba kayo? Tama ba? Uy, mapera yan! Kaya ang daling mo makagaan na ng loob kasi mapera. Amen po? Kasi yun ang nakikita mo. Okay na naman, mga kapatid. Di ba pag maganda ang daling mahalin. Amen? Pero yung mga mukha, di ba? Ano ang hirap mahalin? Ano? Kasi ganun ang katotohanan. Amen? Kasi yung mata natin, yung ating naaamoy, yung ating naririnig, naaapektuhan yung ating emosyon, yung ating puso. Naririnig nyo? Amen? At dapat yun nababago. Kaya nga lagi ang target ng Panginoon sa atin, yung puso natin. Kaya nagahayag ng mabuting balita dito, kasi yung puso natin, yun ang may problema lagi. Amen? Okay. Now, paano mababago ang puso? Hello? Paano mababago ang puso? O kailangan nababago yung mga na-perceive natin. Amen? Ano yung pumapasok sa isipan natin? Yung nakikita, naaamoy, naririnig. Dapat nababago yan. Kung gusto mo maging malinis o mabuti ang nasa isip, sapagkat kung ano nasa isip, yun ang bababa sa ating puso. At kung ano ang laman ng ating puso, yun ang gagawin ng ating katawan. Amen? Kaya nga, sabi sa Biblia, kung ano ang laman ng puso, yun ang lalabas ng puso. Amen? Inaninig ng mga taong ang isipan malalaswa. Bumababa sa puso yung mga malalaswa. Kaya pag nagbukas ng bibig yan, malaswa. Nakakasali ka naman yan. Minsan, mga kapatid, kahit hindi na dapat sabihin, kahit hindi na hindi tamang arak, oras, kung hindi tamang lugar, nabibigkas pa. Nasanay niya eh. Tingnan yung mga nagmumura. Nakikinig ba kayo? Tingnan yung laging nagmumura. Mga kapatid, pag nasanay na laging nagmumura, tandaan niyan, walang pinipiling lugar yan. Bakit? Salinas niya eh. Amen. Sabi niyo sa katabi niyo, huwag kang magsanay nun, ha? Okay. Ang pagsanayan natin, mga kapatid, pananampalataya. Amen? Amen? Okay. Now, eto. Ano-ano ang amin na uri ng amazing faith? Ano-ano ang amin na uri ng amazing faith? Kukunin ko lahat yan sa Biblia na ating nasumpungan. Handa na ba kayo?
Kasi kapag nag-exercise natin ito, napapractice natin araw-araw, iniaakay natin araw-araw sa ating pamumuhay, kung paano tayo namumuhay, saan na tayo, ano ang trabaho natin, ano ang papel natin sa mundo ito. Kapag na-practice natin itong amazing faith na ito, mga kapatid, andan niyo po yan. Mararanasan mo, hindi mo pwede hindi iparanas sa inyo ng Panginoon ang kanyang kapangyarihan, yung kanyang walang hanggang kapangyarihan, yung kanyang walang hanggang kabutihan, yung kanyang walang hanggang presensya, yung kanyang walang hanggang katapatan, at higit sa lahat yung kanyang walang hanggang pagmamahal. Iparananas niya ng Panginoon. Amen? Basta mayroon ka tinatawag na amazing faith. Amen? At sa Biblia, mga kapatid, ang dami-dami pagkakataon na talagang ipinaranas ng Panginoon sa mga tao may amazing faith. Amen? Number 1 na ito. Natatandaan niya, may dalawang bulan na lumapit sa Panginoon Jesus. At hinihiling sa Kanya, Lord, pagawin mo naman kami. Sabi ng Panginoon Jesus, sabi niya, naniniwala ba kayo na mapapagaling ko kayo? Ano ang ibinigay ng Panginoon ito? Yung kanyang power, yung kanyang kapangyarihan. Amen? Ibig sabihin, naniniwala ka ba sa kapangyarihan ko? Na kaya itong pagalingin? Amen? Ang sinagot ng dalawang bulan, sabi, opo, naniniwala kami. Ang tawag ganyan, believing faith. O naniniwala ang pananampalataya. You are believing that God can. Amen? God is able. Maliwanag po? Wala, parang wala yata ako dito. Andi po ba kayo? Sabihin niyo sa inyong katabi, walang imposible kay Lord. Maniwala ka. Dapat iparamdam natin sa Panginoon yung amazing faith natin. Mula sa araw na ito, gusto ko binabanggit ninyo lagi ang amazing faith. Amen? Narito tayo sa amazing grace of God the Father. Dapat tayo, mga members ng amazing grace of God the Father, lagi nakikita naman sa atin ang amazing faith to our Father, to Jesus. Amen? Palakpakan ng Panginoon. Praise God. Kasi, ako rin naniniwala lahat ng nakaka-attend dito, pinaghimalaan ng Panginoon. Amen? Meron na yung natanggap, yung iba lang nahihiya. Alam mo kung bakit nahihiya siya isip? Alam mo kung bakit? Wala pa siyang amazing faith. Pero may ginawa na sa kanya ang Panginoon. Pero ito po ang sasabihin ko sa inyo. Kung ipagparamdam lamang natin sa Panginoon, ang amazing faith, every now and then, mga kapatid, every day, pagparamdam na natin sa Panginoon, ating amazing faith sa Kanya, tandaan po yan, gagawa at gagawa ng himala, gagawa at gagawa ng pagkilos sa Panginoon para sa ating ikamumuti. Amen? Maraming tao kasi gusto niyo maranasan ng Diyos, gusto niyo maranasan ng biyaya ng Panginoon, yung lalo na yung hindi kaya ibigay ng mundo ito na pagpapala. Ano yung hindi kaya ibigay ng mundo ito? Hindi kaya ibigay ng asawa mo, hindi kaya ibigay ng biyanan mo, hindi kaya ibigay ng magulang mo, hindi kaya ibigay ng kahit sino. Ano yun? Kapayapaan. Kapayapaan. Yung pera na galing sa Diyos, biyaya ng Panginoon, kayang ibigay ng iyong kapwa. Amen? Yung kagalingan, pwedeng gamitin yung doktor. Amen? Pero when it comes to peace of mind, no one can give except God. Because sabi ng Panginoon, sa John chapter 14, sabi niya doon, ano sabi ng Panginoon? My peace I give unto you. It is the peace that the world cannot give. Kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Ang kapayapaan ninyo hindi kayang ibigay ng mundo ito. Amen. Naririnig niyo ba? Kahit sino pa mga kasama mo, at gumamit ang pera mo, kapag hindi ka bibigyan ng kapayapaan na galing sa Diyos, hindi mo makakamtan yan. Ang tunay na kapayapaan ng gagaling lamang sa Panginoon. Maaaring tumatawa ka, maaaring humahalak ka, pero it doesn't follow na kapag ikaw ay humahalak at tumatawa ka, ay may kapayapaan ka.
Amen? Madali ang tumawa. Madali ang humalakak. Madali ang umiti. Mga kapatid, pero yung magkaroon ng totoong kapayapaan sa puso, Diyos lamang ang nakapagbibigay niyan. Amen? At kailangan niya ng amazing faith. Hindi ka magkakaroon niyan yung wala kang amazing faith. Amen? Because your amazing faith, yung amazing faith mo, yun ang nagtutulak sa'yo na gawin ang kalooban ng Diyos. At kapag nagawa mo ang kalooban ng Diyos, doon, susunod na, doon ang gantimpala mo, yung amazing peace of mind and peace of heart sa kapala ibibigay sa'yo na no one can give except God. Amen? Palakpakan ng Panginoon. Okay. Eh, natin niyo ang istorya, ha? Ng believing faith. Sabi dito, pagpasok ni Jesus sa bahay, lumapit sa kanya ang mga bulag. Tinanong sila ni Jesus, naniniwala ba kayo na mapapagaling ko kayo? Ang sagot ng dalawang bulag? Opo, Panginoon! Sagot nila. Hinipuli ang kanilang mga mata at sinabi, mangyari ang ayon sa inyong pananampalataya at nakakita na sila. Amen? Ito nga sinabi na, pagkasabi, naniniwala ba kayo mapagagaling ko kayo? Ang sinagot ng dalawa, siguro po. Sa palagay nyo, mangyayari yung kanila natanggap? No! Kasi nakapatay, mangyari ayon sa inyong pananampalataya. Siguro sasagot ng Panginoon? Siguro din. Nakikinig pa kayo? O, tanong niyo yung katabi, hawakan niyo ang kamay. Naniniwala ka bang pagpapalain ka ngayon? O, ano sagot? Yung sumagot ang lakas ng amen, answered prayer na. Kasi, mangyayari ayon sa iyong paniniwala, sa iyong pananampalataya. Nakadepende sa iyo. Amen? Pag pananampalataya, baka sakali kaya. Tsamba-tsamba yan. Amen? Amen po. Naniniwala ka bang magagalingin ka ng Panginoon? Siguro. Siguro. Amen? Okay. Sabi nga, believing faith. At isa sa uri ng amazing faith yung believing faith. Yung talagang wala kang pagdududa, wala kang pag-aalilangan, pero yung maniniwala mo that it could happen. Hindi mangyayari 100%, hindi 99% right now, kundi 100% mangyayari at magaganap na yan. Amen. Alam nyo, mga kapatid ko sa Panginoon Diyos, talaga na ang dami kong karanasan talaga dyan sa pananampalataya niya. Naalala ko noon, nakikinig ako ng mabuting balita. Sinabi ng preacher, sabi, pag uwi mo, wala kayong pera, di wala kayong ulan. Ganito ang gawin nyo. Dumaan kayo sa palengke, kausapin nyo yung bangus. Totoo kung ginawa ko. Dumaan ko sa palengke ka dyan sa bayan palengke dati. Pinasok ko yung isdaan. Pumili ako ng magandang bangus. Kinausap ko, nakagaling ako. Hindi ko manilakasan. Baka masabili ako eh. Pero kinausap ko, oy kayo, bangus, lumisay sa amin ha. Alam niyo mga kapatid ko sa Panginoon, totoo ko nangyari. Umuwi na ako. Dito, gano'n sa kaway. Uwi na ako. Alam niyo kinabukasan, mga kapatid ko sa Panginoon, yung ating bayaw na nasa Muntinyo ka, Yoyo. Aba, dumating! May dalawang kilong bangus! Kumain kinausap ko! Amen? Hindi namin nalimutan yung Mr. Eva, nangyari talaga yan. Amen po, isa pa. Kung kami doon pa nakatira. Doon nakatira pa kami doon sa Malaki Mine, di ba? Doon, nakatanda nyo. Makakatabahay ko sa... Na, sa
lang. Amen? Alam niyo mga kapatid. So, nagsahin si Eva. Naku, alas 11 na, wala pa kong lang na dumarating. Pray lang kami, Lord, hindi kami kakain ng walang ulam. Alam mo kasi, yung hindi mga amazing cake, mga parang sarado ko yan eh. Bakit? Yun doon kumikilos na ang Panginoon. Sana, yung naniniwala ka na mangyayari. Amen? So, ginawa namin, hintay kami. Kanta-kanta kami. Lagi naman kami kumakanta sa Panginoon. Kanta-kanta kami. Tapos, dumating na alas 12, wala kami. Medyo yung aking narinig na bituka, parang kinakain ng malalaki. Pero, sa paninig ko ito. Amen? Amazing faith eh. Paninig ko ito. Hindi kami kakain ng wala kami. Amen? Mamaya-maya, alas 12:30 na, wala pa rin. Parang sasalubog na tingin ko ah. Tapos, alam mo na wala pa rin. Alam niyo mamaya-maya, magbabanda alas 2, mga kapatid. Hindi yung kapitbahay ko muna matandaan ito sa yung kapitbahay namin yun. Nagdala ng ulam. Alam niyo, nilagang baka. Sabi, aalis kami. Hindi ko naman tanda ko sila eh. Kakit-kakit, yung almost 30 na. Sabi, dadating, alis kami. Yung mga ako, hindi mo kumain kasi sila na ito. Alis kami. Bakang palis lang yan. Ano yan mo? Nilagang baka. Amen? Sabi nga sa inyo katabi ka, pag naniwala ka, mangyayari din sa'yo. Maluhan na po ba? Ako dami kong malaki. Katulad ko no, yung NBI ko, dati hindi ako makakuha ng NBI. Pero ito pala ako eh. Lord, di ba sabi mo, pag pinalaya, pag iniligtas mo, iniligtas na nga. Pag pinalaya mo, pinalaya na nga. Amen? Pinagpala ako yun. Kahit ilang beses na hit ng hit yung NBI clearance ko, mga kapatid, nakalimaya akong hit eh. Kumuha ko na sa May na okay. Pagdating ko dito sa Taytay, 2 beses, 3 beses, hit na naman. Kumuha ko sa Pasay, hit na naman. Sabi ko, Lord, di ba? Inaniwala ko yun, mga kapatid na. Kaya hindi ako tumitigil eh, mga kapatid. Alam niyo, ang ginawa ko, ayan, si Malu, yung ating kaibigan natin si Malu ni Joel. Nasa Mandaluyong. Sabi ko kay Malu, diyan ako kumuha ng NBI clearance. Bahala ka na kumuha na. Kasi nasa office of the mayor ng Mandaluyong siya eh. Kaya abalo. So, priority sila kung magasaan na yung inuuna sila. So, ikaw na kumuha ng NBI clearance ko. Yan. Okay ko yan. Tapos, sabi niya, pagkalit ka ng isang linggo, na-release na. Sabi ko yan. Tumawag sa amin. Wala. Pwede. Narito na yung NBI mo. Baka ayaw mo muna ako nakalagay. Baka hit na natin. Baka mo. Hindi ako ni Malu na mayroon ako record. Bakit? Puro sa kung kami ang tumalbog na kete. Nung araw. Hindi ako hindi ko na Panginoon eh. Amen po. Alam mo mga kapatid ko sa Panginoon. Talagang napakabuti ng Diyos. Talagang kapangyarihan niya walang imposible talaga sa Diyos. Amen? Kaya ako yan. Sabi ko, tingnan mo kung anong nakasulat. Pero nakasulat dito. Wala ka siyang mali eh. Pero siyempre susulat dito. Basahin mo nga. Ito po yan. No record on file. At on talong mo na yan. Praise the Lord talaga. Amen? Sabi niya sa inyong katabi, maniwala ka lang. Huwag kang mag-aalilangan. Tutugunin ang Diyos ang panalangin mo ngayon. Amen? Wala ka ng Panginoon, praise God. Hallelujah. Pagdating mo ba naman ang panalangin mo sa isang linggo, tumayo naman kayo dito, ha? Kung patotoo nyo, alam ko na yung hindi magpapatotoo dyan. Yung ang panalangin mo, bigyan mo ko ng 5,000. Binigyan ka ng 5,000, hindi yung dapat
sigurado yan. Amen? Okay, now, eto, isa pang pangyayari. Ito, kapitan ng sundalo, Romano. Centurion. Lumapit sa kayo sa Panginoon. Sabi niya, Panginoon Jesus, ano mo aking alipin, aking katulong, may sakit. May sakit po, mabing may sakit. O sige, sabi ni Jesus, sige, kasama, punta ako sa inyo. Punta ako sa inyo, kalakayin ko. Sabi, ay, huwag na po. Hindi po ako dapat kapuntahan pa rin yung sabihin nyo lang. Sabihin nyo lang. At gagaling na yung aking katulong. Tingnan nyo, what kind of faith yun? What kind of amazing faith yun? Ang tawag doon, sabi huwag na po, hindi po ako dapat kapuntahan pa rin sa aking bahay. Sabihin nyo lang, gagaling na yung aking katulong. Ang tawag sa faith na yun ay humbling and trusting faith. Yung ikawin pa rin ang palataya may kasamang pagpapakumbaba. Sabi na hindi po ako dapat. Yung iba dyan, ang feeling, kaya hindi pinagpapala, kaya hindi tinutulong, kaya walang himala, walang himala kabutihan ng Diyos, yung kapangyarihan ng Diyos, yung katapatan ng Diyos sa pagmamahal pa rin. Alam niyo ang dahilan? Mahahangin, mayayabang, bilib sa sarili. Pag hindi lagi bilib ka sa sarili, alam mo kung sino ka, ikadaw ka ng Panginoon. Kaya hintulugan ang Panginoon bumagsak ka. Kaya hintulugan ang Panginoon, magkalugi-lugi ka. Nakikinig ba kayo? Kasi tatandaan natin, walang may-ari ng lahat ng karangalan, lahat ng kapurihan, kundi ang Diyos. Tayong lahat hindi karapat-dapat sa anumang pagpapala. Sadya lamang mabuti ang Diyos, sadya lamang dakila ang Panginoon. Kaya ikaw ay nakakaroon ng kabutihan. Pero hindi ang dahil sa'yo. Because all of us don't deserve. We don't deserve anything from God. Sa halip, ang dapat sa ating lahat para saan? Lahat ay dapat pinapansahan. Bakit? Lahat ay nagkasala sa Diyos. Pero may mga tao na ang tingin sa sarili, akala mo, deserving. Lagi na nag-focus. Diba? Nakatapos ang pag-aaral. Anak, you deserve. Kaya nasabi na iyo, na deserving ka. Anak, dahil pinagpaguran mo, you deserve. Ay kung pinabayaan ka ng Panginoon, pumasok ka sa anong track, makakatapos ka. Nakikinig ba kayo? Ano bang narating natin? Tanda natin, ano bang narating natin? May inilagay ang Diyos na tungtungan baitang para ka makarating doon sa kinalalagyan mo. Wala tayong may pagmamalaki. Amen? Hindi mo yan dapat doon sa tao lang na nakatuon. Ang papuri ay sa Diyos. Kaya nga sabi ng Panginoon, all glory and honor is God's. Sa Diyos lamang na lang ang papuri parangal. Amen? Ay kapag kayo tumatanggap ng pasasalamat, ibalik na sa Diyos. Pag sinabi sa iyo, kung galing-galing mo na, hindi si Lord John. Biyaya lang sa akin. Amen? Pag sinabihan na, ang pagsipag-sipag mo naman, kasi binigyan ako ng lakas ni Lord. Amen? Binigyan ako ng pagkakataon. Hindi akin na. Biyaya ng Diyos yan. Amen? Hindi yung, galing-galing ng anak mo. Ha? Wow, first honor pa lang anak mo. Galing pa rin pa lang anak mo. Ay, syempre naman, sa kalban mong pamana. Nakikinig ba kayo? Ang dami ng ganyan. Sabi niyo sa inyong katabi, huwag mong gagawin yan. Hindi ka kalulugdan ng Diyos. Amen? Ito si Victoria Pena, yung kapitan Romano. Nagtakumbaba, lumuhod siya. Amen? Tapos sinabi niya, hindi po ako dapat napuntahan pa rin nyo. Sabihin nyo lang, may tiwala po ako sa pangyarihan nyo. May tiwala ako sa sinasabi. Basta sinabi nyo na ikaw yan. Sabihin nyo lang, at gagaling na ang aking alipin. Amen? Sabi kayo ha? Sabi dito, Matthew chapter 8 verse 8. Ngunit sumagot sa kanya ako Kristiyan, Ginoo, hindi po ako dapat napuntahan pa ninyo sa aking bahay. Sabihin lamang po ninyo at gagaling ng aking katulong. At sinabi ni Jesus o Kristiyan, umuwi ka na. Mangyayari ang hinihiling mo ayon sa
sa iyong pananampalataya. Ayon sa iyong pananampalataya. Sa oras din yun ay bumalik ang katulong ng ating Ama. Tignan niya. Sabihin sa iyong katabi, may himala ngayon. Taas ang kamay. Taas niyo ang kamay. Sabihin natin sa Panginoon, Lord, sorry po sa mga pagkakataon na ang yabang ko. Bilib ako sa sarili ko. Maangas ako. Sa mga pagkakataon, ang ipinagmamalaki ko ay ang aking sarili. Patawarin mo po ako. Ikaw lang ang dapat paranagan. Ikaw lamang ang dapat papurihan. Ikaw lamang ang dapat ipagmalaki. Salamat sa patawad, Lord. Amen! Amen! Next ito, natatandang niyan, mayroong babae na balot. Lumapit doon, parable? Ano ito? Ang talagang sa anong parable? Parable lang. Okay, parang paglalarawan lang. Amen? Parable. Parang talinhaga. Mga kapatid. Kinuwento si Jesus tungkol doon sa mga lumalapit kay Lord. Diba, pinag-uusapan natin, lumapit tayo kay Jesus ng mayroong amazing faith. Amen? Nagpilit siya ng kwento. Sabi niya, mayroong isang balot na humihingi ng katarungan doon sa hukom. Ay, tuwing lalapit siya, tinignan ang ate ng hukom, naku na naman! Narito na naman ito! Amen? Sabi ng hukom, ng judge, naku na naman! Lupuin ka na! Nakuan kayo ba naman? Yung ginaanak mo sa kandang ng trabaho! Pero lagi siya pabalik-balik. Amen? Lagi siyang pupunta. Bukas, nandyan na naman yung bano na ito. Itong byuda na ito. Ang kulit-kulit. Amen? Pabalik-balik siya. Bandang huli, naasar na ito. Itong judge sabi, nakaw! Yun na naman, pupunta na naman dito. Yung nakita na naman palapit na naman maibigay na nga hinihingi ito. Nakikinig ba kayo? Sabi nyo nga sa katabi nyo, gusto mo bang ibigay sa ni Lord? Ang hinihingi mo? Ulitin mo lang. Amen? Amen? Eto, ang tawag dyan, persistent faith. Persistent faith. Mapilit na pananampalataya. Amen? Mapilit o makulit. Nakikinig ba kayo? Di ba, kinuwento ko na sa inyo, napakatagal kong ipinapanalangin ng anak ko. Nabaguhin ni Lord. Ibaguhin lang. Magbalik Lord na sa Panginoon. Tingnan niyo. Ako kulit ko. Alam niyo ginagawa ko. Namin mag-asawa. Pumupunta ko dito sa Blessed Sacrament sa bayan. Gawin na rin. Nagpapatira pa ako doon. Isa lang hinihingi ko. Lord, baguhin mo naman ang anak ko. Ayaw ko po ng ganyan. O pagkatapos ko manalang pag-uwi ko, nakita ko, nadagdagan yung tato. Di ba? Amen? Dati kung kinang tato. Amen? Dinadagdagan. Kada pa na lang yung kada punta ko doon. Kami magkita ko, nadagdagan na naman. Pero, makulit kami sa Eva. Hindi namin siya tinantanan. Banda huli ang panalangin ko, ito, dahil umabot na ako ng 60, pumalo na ng 61, pumalo na ng 62, ngayon 64 na. Sabi ko, ang hinihingi ko kay Lord, hanggang 65 lang. Sabi ko, Lord, huwag mo namang ipahintulot. No, lisanin ko itong mundong ito na hindi ko nakikita. Nagbagong buhay, nagbalik loob ang aking anak sa'yo. Huwag naman. Para naman, ang layo-layo, ang dami-dami ko napuntahan, ang dami-dami binago ng Panginoon, ng mga kaluluwa. Pero yung tayo sa itong anak, Lord, please naman. Huwag mo naman kayo sa papanaw ako sa mundong ito na hindi na nagbalik loob sa'yo ang aking anak.
Alam niyo, iba recently lang, ngayon, pag nagpukita kami ng aking anak, ang pinag-uusapan lang namin ngayon si Lord. Si Lord lang lagi. Amen? Ang haba namin na, doon na lang na talaga dahil ko lang nangyari. Kaya ako, pagka kami magkasama ngayon, mga kapatid, ang saya-saya ko. Sabi ko, siguro, sa next year, baka kukunin na nga ako. Diba kayo? Na-asipaya na ako eh. Amen po? Ngayon gusto ko magaling ko. Puri ng Diyos talaga. Nakakapagod ng Diyos. Wala ka lang yung sa Diyos. Amen? Sabi sa mga kabi, ulitin mo lang si Lord. Tingnan niyo ang istorya ng persistent faith, ha? Eto ha, sabi dito. Isinari sa Jesus ang isang talinhaga upang ituro sa kanila na dapat silang laging manalangin at huwag mawala ng pag-asa. Sinabi niya, sa isang lungsod ay isang hukom na walang takot sa Diyos at walang iginagalang na tao. Sa lungsodin iyon ay may isang byuda. Lagi siya pumupunta sa hukom. Lagi siya pumupunta sa hukom. Lagi siya pumupunta sa hukom. At sinasabi, bigyan po ninyo ko ng katarungan sa aking usapin. Pinanggihan siya ng hukom sa loob ng mahabang panahon. Mahabang panahon na. Ngunit, nang magtagal ay sinabi ng hukom sa sarili, kahit ako'y walang takot sa Diyos at walang iginagalang na tao, ibibigay ko na ang katarungang hinihingi ng biyudang ito. Sapagkat lagi niya akong ginagambala, tinupuri, at baka mainis pa ako sa kapupuntan niya rito. At nagkauwi ang Panginoon. Pakinggan ninyo ang sabi ng masamang hukom na yun. Ngayon, ipagkakait kaya ng Diyos ang katarungan sa kanyang mga hinirang na dumarating sa kanya araw-gabi. Sabi mga katabi nyo, dapat araw-gabi. Huwag mong tatantanan. Huwag kang mapapagod. Huwag kang mawawala ng pag-asa. Pray pa more. More and more. Kalakpakan natin. Okay, sino? Sila ay paghihintayin niya ng matagal. Sinasabi ko sa inyo, agad niya ibibigay sa kanila ang katarungan. Ngunit pagbabalik ng anak ng tao, may marat ng kaya siyang mga tao, may pananampalataya. Ano yung pananampalataya ang pinag-uusapan? Amen? Amen? Okay, next is ito. Natatandaan niyan, sa araw si Jesus, anak sa dalang pasigan, naglapit ka ng mga tao. Andun din si Pedro. Yan si Pedro yan eh. Pedro. Hindi pa San Pedro yan eh. Pedro pala. Ngayon, nakinig sila ng mabuting balita kay Jesus. Nag-ahayag siya. Sabi ni Jesus, ilayo-layo yung mga nakawag kay Pedro yung bangka. Nilayo-layo. Amen. Nasa dagat. Pero yan lang mababaw naman. Amen po. Tapos na natin si Jesus. After na natin ni Jesus, sabi kay Pedro, Pedro, wala kayong ulit kagyan, no? Wala nga po eh. Kahit ano, wala. Alam ko, bokya. Amen. Uuwi pa naman sa anak ko. Uuwi pa naman sa pamilya ko. Wala akong may papasalubog na huli. Sabi, sige. Tinuro niya, no? Tinuro mo doon. Sabi, nakinig ka doon, tinuro ni Jesus. Tinuro mo doon ang inyong lambat. At manghuli kayo. Sabi ni Pedro, Lord, magdamag kami ng huli. Pero wala kami na huli kahit ano. Pero dahil sa sinabi Diyos, sabi nga, dahil sa sinabi ng Diyos, inihulog ni Pedro. Yun, amen? Noong sinunod niya, yung sinabi, ihulog niyo doon. Doon sa banda roon. Amen? Kung saan tinuro ni Jesus, doon inihulog. Ano nangyari? Yun, ang dami ng huli. Amen? Anong tamuhan sa ganyang faith? Yun yung obedient faith. Sabi mo sa inyong katabi, subukan mo lang. Magpatawad ngayon. Pag sinunod mo yan, may himala ka rin. Amen? Amen? Alam ko ka ng Panginoon. Praise the Lord. Nakikinig ba kayo? Napakahalaga sa atin ng pagsunod. Tandaan niyo yan. Nagpapakita yan kung gaano
James o Santiago chapter 2 verse 17. Ang pananampalatayang walang kalakip na gawa, ay patay na pananampalataya. Amen? So, ibig sabihin kung gagawin ka na, may amazing faith ka, ipakita mo niya sa pagsunod. Si Pedro, sabi niya, Panginoon, magdamag kami nagtagal. Magdamag kami ng ulit, pero wala kami nahuli. Pero dahil sa sinabi mo, gagawin namin, iuhulog namin ang lambat. Amen? Dahil sa sinabi mo, amen? Hindi na sinabi, pwede mo ba dito na lang ihulog? O pwede ba doon ihulog? Hindi. Kung saan ihulog, doon ihulog. Amen? Sabi niyo sa katabi niyo, sumunod ka lang. May himala ka. Sabi naman ko, ang tawag dyan, obedient faith. Okay. Ano ang obedient faith? Yung masunuring pananampalataya. Hindi pwede yung may pananampalataya, ang tigas-tigas ng ulo mo. Amen? Hindi po pwede yun. Sinasabi na parang, ikaw na magpakumbaka. Ikaw na makipagbate. Kalimutan mo na yun. Magpatawad ka na. Dasal ka nga ng dasal. Ang sama naman ang loob mo. Dasal ka nga ng dasal. Nagsisimba ka na. Amen? Rosaryo ka ng rosaryo. Ang dami mo naman kaaway. Amen? Rosaryo ka ng rosaryo. Ang dami mo naman sinisira. Nakikinig ba kayo? O sabihin nga sa inyo katabi, may kilala akong ganyan. Nakikinig ba kayo? Amen. Tanda natin yan. Ha? Hindi ko lagi ka na sa simbahan. Okay na sa isiyon. Laging puso ang tinitingnan. Kaya nagdadasal ka, puso ang tinitingnan ng Panginoon sa'yo. Hindi puso mo. Amen? Ang lakas mo na magdasal. Amen? Hello? Ang lakas mo na magdasal. Naku, ang ganda mo magdasal. Pero ang puso naman ang daming basura. Pinaalis ng Panginoon yung basura, ayaw mo! Tapos gusto mo himala, gusto mo pagpapana, gusto mo gumanda ang takbo ng buhay mo, gusto mo pagpalain ka, gusto mo maging mapayapa ka, wala nga. Amen? Okay, tingnan. Pagkatapos ni Jesus mangaral, sinabi niya kay Simon Pedro, pumalaot kayo at ihulog ang mga lambat upang mahuli. Sumagot si Simon, Guro, magdamag po kami nagpagod, ngunit wala kami nahuli. Ngunit dahil sa sinabi ninyo, iuhulog po ang mga lambat. Ganun na ang ginawa nila. Ang ibig sabihin nun, ganun na sumunod. Ganun na ang ginawa, ay di sumunod. At nakahuli sila ng maraming isda. Kaya halos mapunin ang kanilang mga lambat. Kaya tingin ha, halos mapunit ang kanilang mga lambat. Tingnan nyo, sabi na sa Isaiah. Sabihin na, basahin na sa slide. 1, 2, 3. Yan ang sikreto. Amen? Yan ang sikreto ng buhay. Pagsunod. Pagsunod, pag naging masunurin ka. Iling mga estudyante, taas lang kamay ng mga estudyante. Gusto niyo ba makatapos sa pag-aaral? Hindi sa talino yan. Madali kang turuan ng Panginoon. Madali kang liwanagan ng Diyos at bigyan ka ng karunungan. Pero, ang hinahanap ng Panginoon, pagsunod. Subukin niyo lang maging masunurin, lalo sa magulang niyo. Sapagkat inutos ng Panginoon, sundin ninyo ang inyong mga magulang. Igalang niyo sila. Amen. Yung mga pasaway, hindi ako magtataka. Walang mararating. Tandaan niyo yan. Pero kapag kayo ay naging masunurin sa inyong magulang at sa Diyos, tandaan niyo yan. Ang Diyos ang gagawa ng paraan upang kayo makatapos sa pag-aaral. Amen. Yung tagumpay tatanggapin niyo. Di ba? Pagpapala sana. Pagpapala, may pagpapala at may tagumpay kapag sumusunod. Amen? And, eto. Natatandaan niyo yan. Siya na yan. Yan ay babaeng Galilea. Lumapit sa Panginoon Jesus. Ano ang kanyang nilapit? Yung kanyang anak, inaalihan ng demonyo. Pero hindi nakasama. Nasa bahay
Panginoong Ito. Kaya lang, ilang beses na tinanggap, teka, sabi na, hindi ako sa inyo sinubo eh. Hindi ako, kasi Kananea, hindi siya Hudyo. Amen po? Tinanggap siya na maraming ulit. Pero dahil, mga kapatid, talagang hindi siya sumuko. Hindi siya sumuko, mga kapatid. Talagang, inulit na kami ng Panginoon, hindi siya sumuko. Amen? Alam nyo, bandang muli, ibinigay yung kanyang hinihingi. Pinagaling yung kanyang anak na inaali ng demonyo. Mayroon pa bang mas matinding kaso na pwede natin ilapit sa Diyos maliban sa doon sa inaalihan ng demonyo? Yun ang pinakamatinding kaso. Kasi demonyo na yun eh. Hindi sakit lang, demonyo na mismo. Sabihin sa inyong katabi, baka naman mayroong kadinyan. Nakikinig ba kayo? Ang pinakamatinding kaso, yung may demonyo na talaga. Bakit? Ay, talaga pinagmumula ng sakit. Pinagmumula ng problema. Ay, kung mismo yung demonyo na, ang nakon. Eh, di ang hindi no? Nakikinig ba kayo? Pero ang tanong, may posible ba sa Diyos? Wala. Ang kailangan lang, amazing faith. Sabihin niyo mga amazing faith. Wala rin posible sa Diyos. Amen? Ano yung amazing faith niya? Paano niya nakamtan yung kanyang hinihingi? Ang tawag doon, unwavering faith. Ano yung unwavering faith? Hindi sumusukong ka na ng palataya. Sabi niya sa inyong katabi, tuloy lang! Tingnan niyo ha? Ang pangyayari ha? Sabi doon, unwavering faith. Sabi, umalis doon si Jesus at nagpunta sa lupay malapit sa Tiro at Sidon. Isang Kananea na nakatira doon ang lumapit sa kanya na sumigaw, Panginoon, anak ni David, maawa po kayo sa akin. Ang anak kong babae sinasapian ng demonyo at labis na pinahihirapan nito. Ngunit hindi sumagot si Jesus. Ang hirap. Nag-pray kami sumasagot si Lord. No? Amen? Nakikinig ba kayo? Lumapit namin yung mga alagat at sinabi kay Jesus, paalisin na nga po ninyo siya. Napakailan. Tingnan mo, may mga asungot pa. Nagdadasal ka na nga. May mga kontrabida pa sa buhay mo. Sabi nga sa iyo katabi, may ganun ka rin ba? Naglilingkod ka na? Ang sagabal pa yung kapamilya mo. Ano? Amen? Pero, ito, sabi dito, paalisin na nga po ninyo siya. Napakailan niya at sunod na sunod sa atin. Sumagot si Jesus, sa mga naliligaw na upa ng sambahayan ng Israel lamang ako. Sino mo? Hindi kayo kasama sa aking misyon. Sabi, ngunit lumapit sa kanya ang babae, lumuhod ito at nagmakawa. Tulungan mo ninyo ko, Panginoon. So palagay niya answer prayer na, tingnan natin. Sumagot si Jesus, hindi dapat tunin ang pagkain ng mga bata at ibigay sa mga aso. Abay, hindi mo, sinabihan ba ng aso? Di ba ang Panginoon, amen? Pero, totoo nga po. Sabi, totoo nga, Panginoon, ngunit ang mga asuman ko ay kumakain ng mumong nalalaglag sa hapag ng kanilang Panginoon. Tugon ng babae at sinabi sa kanya ni Jesus, Ginang, bilib ako sa iyo. Ang tindi ng pananampalataya, Ginang, napakalaki, amazing ang iyong pananampalataya, mangyari ang hinihiling mo. At noon din gumaling ang kanyang anak. Wow! Talagang mula sa Panginoon, amen? Amen! Sabihin sa iyo katabi, huwag ka lang susuko. Tuloy lang! Pray the more! Palakpakan ng Panginoon. Okay. Ito, isa kang huli. Ano yan? Nakatanda yung 12 taon ng babaeng ginudugo? Amen? Ang sabi niya, mahipo ko lang ang laylayan ng damit ng Panginoon, gagawin na ako. Amen? Anong tawag doon sa pananampalataya ngayon? Kasi nung nahipo niya, gumaling na siya. Ano yun? Expectant faith. Sabi niyo, expectant faith. Yung lubos na umaasang pananampalataya. Lubos na umaasang. Expectant ka talaga. Amen? Sabi niyo sa inyong katabi, yung hinihiling mo, ngayong gabi na yun. Huwag ka lang daan naman. Amen? Palakpakan ng
Second page, ano daw? Habang sila naglalakad, lumapit sa likuran ni Jesus ang isang babaeng 12 taon nang dinudugo at hinawakan ang laylayan ng kanyang damit. Sinabi ng babae sa sarili, mahawakan ko lamang ang laylayan ng kanyang damit, gagaling na ako. Lumingon si Jesus at pagkakita sa kanya, sinabi, anak, lakasan mo ang iyong loob. Pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Noon din gumaling ang babae. Palakpakan ng Panginoon sa ito. Hallelujah, hallelujah. Oh Lord, mga kapatid, ako'y naniniwala. Tonight is a night of miracle. Pag hindi kayo nagkanilangan, mga kapatid, ako sanay na ako sa miracle. Yes, hindi ako katulad ng napaka-lalaki ng mga pero araw-araw nakakaranas ako. God's good. Amen? Hallelujah. Mga kapatid, sa oras na ito, lalapit tayo sa Panginoon. Isipin ninyo, kung tayo may nagkulang, naging mayabang, naging asaway, isuko natin sa Panginoon yan. Kung tingin na natin sa sarili natin, tayo lagi ang tama, at ang iba lagi mali, kaya lagi natin sinisisi ang iba, lagi natin sinusumbatan ang iba, kaya dumadami ang sama ng loob natin, ang hinanakit natin. Bakit? Sa tao tayo umaasa, hindi sa Diyos. Mga kapatid, kaya sumasama ang loob natin, nabibigo tayo. Bakit? Lagi tayo sa tao umaasa, hindi sa Diyos. Sabi ng Panginoon, sa Diyos tayo magtiwala, buong puso at lubusan. Sa oras na ito, pumuli po ang inyong mga ulo, pikit na ang inyong mga mata. Lalapit tayo sa Panginoon. Unahin natin makapagkasundo muna sa Diyos. Mili tayo ng tawad. Wala sa atin, walang kasalanan. Lahat tayo makasalanan. Lahat tayo may pagkukunan. Lahat tayo may pagkakamali. Lahat tayo may sablan. Pag-iisip ka lang natin, nakapangahapon na tayo. At kapag tayo nahapon, natingin natin sa sarili natin, mas mahusay tayo, mas banal tayo sa kanila, mas mabuti tayo. Wala, lahat tayo makasalanan, lahat tayo marumi. Kapaglan ng Diyos, no one deserves. No one. Lahat tayo hindi kaya marapat-dapat. Ang marapat-dapat sa ating parusahan. Pero pasalamat tayo, hindi pa tayo pinaparusahan. Dahil mabuti ang Diyos. Mabuti pa rin ang Panginoon dahil tayo hindi mga pagkakataon. Hindi siya natutuwa sa atin. Dahil may mga pagkakataon, mga kapatid, na hindi natin pararalan ng Diyos. Mas pinararalan pa natin ng tao. Mas naikukwento natin ang ibang tao. Mas napupuri natin ang ibang tao. Napupuri natin ang ating sarili. Pero pag sa Panginoon natin ang usapan, nahihiya tayo. Ihaya ang mga kabutihan ibigay sa atin ng Panginoon. Ang mga ginawa ng Panginoon, ilang beses pa tayo nilingatan ng Panginoon. Dapat na-accidente tayo. Dapat tayo nagkaroon ng masamang nangyari. Napariwala tayo. Dahil iningatan tayo ng Panginoon. Napariwala ba natin ng Diyos? Humingi tayo ng tawad. At sa oras na ito, ipadama din natin sa Panginoon ng prinsipyo ang isang kahangahan ng pananampalataya ang ipinakita sa atin na kung saan ang kapangyarihan ng Diyos ay kumilos sapagkat nakakita siya ng pananampalataya sa iba kaysa iba. Hindi basta pananampalataya. Isang pananampalataya malaki hinahangaan ng Panginoon. Kausapin natin ang Diyos. Hallelujah. Yes, Lord.